terms of points, ay ang dami pa nilang kasabayan doon sa baba. Ito na ang isa sa mga pinaka-importanting laro ng AP Bren. Kailangan nilang mapatagal ang seryeng ito para magkaroon ng tsansa na kumuha ng puntos against TLPH. But as you guys said, Sanji, isa sa mga literal na harang para dito kay James Punks. Dahil kung babalikan natin, no, ito way back pa, nung bagong rework yung Vexana, si Sanji din yung may isa sa mga pinakamaraming highlights gamit ang hero na to. Tsaka grabe siya kasi gumamit ng boost yung positioning. So, ano to, tapatan to ni Shovskirt tsaka ni Sanji. Maghahanapan sila ngayon kung saan nakapwesto yung isa't isa. Oo. Tsaka kapag matik yun pag may nahuli si JP, after nung ejector, may kasunod kagad na deadly grass mula dito kay Sanji. So, kailangan mag-ingat ng AP Bren. Lalo makontrol sa mapa kasi makontrol sa bush ang Team Liquid. Napang-flicker kagad si Shovskirt doon? Oo, 3 tao din kasi yung pinadala nila. Bumertical agad ang side ng TLPH. Kaya naman nahirapan din si Shovskirt. And dahil nga na-burn na yung flicker, kailangan mag-ingat sa pwesto ni Shovskirt ngayon sa mid lane. Tsaka yung kinagandaan kasi ng Johed. Johed as Vexana, sobrang bilis mag-clear. Ayan, oh. Tapos nakakong-concussive blast pa. So, hirap niyan. Ayaw na bumaba nga ni Shovskirt doon sa likuran ng tore niya. So, tinanggap na niya ang katotohanan na hindi na siya pwedeng umabante. Not unless may kasama siya dito. Ito, nasasamahan na nga siya ni Keko doon sa gitna. Oh, yun talaga yung kailangan Hindi na pwedeng umasa sa sariling lakas lang. Kailangan mo na magtawag ng tropa kapag ginaganyan ka na sa sarili mong lane. Oh, napaay si Burrito flicker. kasi nagamit yung flicker ni JP. So, hindi siya magagamit later. Ang kasama natin dito ay... O yun na, Shadow Kill. And KK Dot ang nakakuha ng first blood. Kahit pa paano, swerte ba doon ang Team Liquid Philippines, pero naiba to si KK Dot. Gamit kagad ng Revitalize. At ngayon ay ilang segundo ay mabubuhay na ang unang pag-go ng laban at pwede nang simulan hahatakin ito ni Daddy Japes. Ang ganda ng ginawa ng AP Bren doon. Agarang gini si Sanji, kaya naman kinailangan ng tanggapin na lang. Hindi na nag-flicker palayo si Sanji. May shadow nang nakakapit. Ayoko na, gamitin ko na lang kasi alam naman niya na aabot pa naman siya sa may turtle. Kaya reserve na lang niya yung flicker para dun sa bigger na team fight. Nag-level 4 din naman. Dito si Sanji, so na-force pa rin. Ayun, nagkasalubungan! Ayun no! Hindi nakagalaw. Walang pindutan, maski yung attack button doon. Pero nandun yung tombola kay Kekidot. Habang unang pag-go ng laban ay nakuha na nga rin ng Ayun! Kaya inabangan siya doon ni Sanji. Grabe naman yun. Oh, yeah, it's all about the timing. Sabi nga dito ni Sanji, so kahit nakuha dito ng AP Bren, yung turtle lamang pa rin ng TLPH at medyo pantay pa rin ang nangyayari kay Shizo and even Oheb pagdating dun sa linya nila. Yung 81 medyo ano pa yun baka naulam na lang mag-clear yung isa. At kung titignan na rin natin yung win condition dito ng AP Bren na huwag malugi si James Punks dahil nga ito yung nature ng Hayabusa. Kapag nalugi ka ng maaga, medyo wala ka na talagang magagawa. Okay pa si AP Bren. The moment na po yung maultihan siya, may chance pa. Ayun na, pumasok James Spank habang si Kekidot ngayon ay sinalubong kagad. Itong si Oheb, actually na-force yung flicker doon, kaya lang makakabawi din ang Team Liquid Philippines. 1-for-1 na magiging palitan. I think good trade yun para sa AP Bren na kapalitan Kekidot para kay Oheb, chance. Oh, sobrang goods nun kasi 'di ba kanina nahirapan sila na pigilan si Oheb. At least now for AP Bren, medyo napapaangat nila yung lane dito ni Shizo. Pero grabe yung pagdadelay ni Shizo kasi hindi pa rin talaga siya nakiklear na minion wave para hindi maabutan under the turret dito ni Oheb. So at least mas hindi makakapag-clear ng minion wave. So pantay na pantay yung laban natin actually because of the gold lead na 30 lang para dito sa game na to. At hindi yung mga maliliit na detalye na yun, yung pag-clear ng wave o pag-freeze ng wave, ay napaka-importante in terms of their safety in the lane. Ito yung mga madalas na nakakaligtaan ng mga, sabihin natin, mga katulad nating regular na RG boy lang, na pagka hindi natin inalagaan yung wave natin, mas malaki yung tsansa na madaanan tayo. 10 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito at mukhang TLPH ang babakod around that area. Oh, grabe dito si Shovskirt! Ramdam niya rin na merong tao doon pero may iwan JP. Okay, sakto yung unbreakable dito ni Kekidot at naiwasan niya yung ejector na plano ni Japes. Pero ang problema nga lang, ginagamit na rin kagad yung flicker dito ni Daddy JP. Sinisimula na kagad yung pagong at si Sanford nakatabay din.
Available pa naman ang Zaman Force kung gugustuhin nilang i-burst. Pero si Dera ay magbibigay na ng zone out. Mukhang hindi na ata magko-contest dito ang TLPH. Hindi na. Turtle ay mapupunta na naman sa kamay ng AP Bren. That's the second Turtle of the game for the Bees. Okay, labag yung Zaman Force yung Shishu dito. Apat of the guard. Diyan ay nabitawan! Pero naka-flicker ka Wala, din si Alim! Chanya. Doon yung Ay! counter engage. Wala si Team Liquid Philippines. Nakakuha si James Pangs ang isa. Shadow out mula dito. Kay Man with the will. Yung Pinag-isa! moves. Ay! Habang si Keki Dot ay namatay sa kamay ng Team Liquid. At yung Torre sa taas, napabayaan nila. Lumusot yung sapak doon sa pader. Oh, lumusot at bumulusok, kaya Oo, lumusok. Oo, pinag-combine na natin. Ganon kasakit yung sapak ni Sanford. At wag natin kakalimutan, no, yung ganong klaseng skill din kasi ni Badang ay kumukuha din ng Thunderbolt stacks yun eh. Oo nga pala, no? So, magandang nangyayari ngayon para sa TLPH. For AP Bren din naman, parang gumagawa sila ng way para mapantay yung laban natin. Kasi 76 yung kalamangan in terms of items. Halos pantay lang din, nasa hundreds lang yung lamang dito ni Oheb. Pero Starium Sight para dito kay Shizo. Alam mo, feeling ko favorite hero ni Shizo talaga yung Harith. Sobrang iba yung laning niya kapag ito yung hero na gamit niya. Oo, I think one of his first highlights as well dito sa ating liga ay nasa Harith. Pero yun naman, AOG hindi kakabit. Okay, Keki Dot ay kailangan matras. Conceal mula kay Daddy JP. Nag-aabang siya ng ibabato dito si Keki Dot. Ang kanyang napuruhan, ejector play. Pero makakatakas pa siya. Hindi, ito na rin si OM. At ang 5 miyembro mula sa Team Liquid Philippines ay diretso na. Flicker from Chov Skirt. At makakaiwas din sa panibagong casualty ang AP Bren. Semi nakakatakot yon para sa AP Bren ha. Yung mismong tank nila, iniit siya at namamatay. Ibig sabihin nun ay kahit sino ay kaya na nga nilang i-burst. Sinubukan nilang i-timing doon sa Shadow. Oo, nakaabang sila dito ngayon. So right now guys, ang kalamangan ng AP Bren is gonna be the turrets na nasira nila, lalo-lalo na yung middle lane. So probably ay makakaroon ng hassle or mas-stress slight dahil tatimingan yung kanyang purple buff for Carl TZ. And at the items, halos pantay lang din naman para sa ating junglers. Meron na ulit tayong turtle dito pero parang gusto muna ng TLPH na mag-clear ng minion wave yung AP Bren sa may middle lane. Oo, naghahanap din ata sila ng maiitsa. Sanford sasapak at sa stack lamang dito kay Der. Sisimulan na nila ang pagong pero mukhang makakatore na ang side ng AP Bren. Keke Dot ang hahawak. Purple, sinusubukan pa ni James Banks pero sisimulan na ata ng TLPH ang laban na to. Tino mo, ang lalim ng pwesto rin ng Shizu. Ilalabag niya ba yung Zaman Force? Hindi ata siya makakabitaw. Ayun, naibitaw na nga niya. Kay makatakas siya. Soft skirt with a feathered earth strike. Nakakuha kagad ang isa at si Daddy JP yun. Isa sa mga main setup hero mula sa team. Why? Pero andito yung setup ng Sansan Duo. Kaya ganun ay mamamatay. Call TZ as well ay makakakuha ng kill. 1-for-1 na naging palitan pero balik muna sa mga rotasyon. The Apex Predator with the play. Nakahanap siya ng dalawa na wala sa pwesto. Akala natin for TLPH kanina, and even for AP Bren, iiwas na sila for a team fight. Pero yung pala, ayan, nakahanap sila ng perfect timing. AP Bren ngayon, ang ginawa na nila is paatras na sila. Kaya pinilit ng TLPH na makakuha ng play. And because of that, they will secure the turtle. Pwede ito maging turning point for TLPH dahil after nito, pwede pa silang kumuha ng ibang objectives. And looking at the position, parang ang priority nila is to take this turret sa my bottom lane. At mukhang hindi, nag-hepep hooray lang. Yepep? Oh, hepep hooray! Hooray! At mukhang hindi itutuloy na lang nila ang doon sa may bandang ibaba ang tore na makukuha nila. Still a conversion para sa TLPH. And so far noon, mukhang malinis ang laro ng parehas na kupunan. Pinilit nila dito masira yung bottom lane kasi yung unang Lord doon magsaspawn sa may top lane para malayo muna yung pagkiklear ng minion wave nila. Pero pwede pilitin JP, yung dito sa gitna. Okay, Ayun na ito yung naman! face break and face Na-shoot! cut! Sabay bitaw dito ng ultimate mula dito kay Sanji. Nakakuha na lang kill. Abot of the guardian. Nabitawan pero walang tinamaan doon. Nakaiwas ka kay Sanji. And Oheb ay nakakuha din ng isa. Kailangan umatras dito ni Der pero hinahabol siya ng 5 miyembro. Actually, 4 na miyembro mula sa Team Liquid Philippines. Pero hindi na sila go-go. Tore lang muna ang magiging punteriya. Diretso lang ang cavalry. Sobrang solid nung setup doon ni Sanford. Dalawa lang sana yung tinamaan niya, na-shoot yung Shoot isa. pa eh, oo. So tatlo, bigla yung nasuntok. And it's something na nagawa din ni Der before. Pero parang this time around, it is Sanford. Ayan may masushoot. Ay, Ayun! nadamay pa. Nadamay pa. Kumbaga, nakita niya yung tropa niyang sinasapak na, Sama, sumama pa siya. na-FOMO. Na-FOMO doon sa Oo. ulti ni Sanford. Akala ko mawawag ang prinsesa ko pero damay-damay yung mga prinsesa doon eh. Naging 3 prinsesa pa yun nangyari na for AP Bren. Medyo mahirap ang kaganapan at si Dirata ang iitsahin. Talagang wala na silang pinipili dito. Even there ay kailangan na rin tumakas. So, nandiyo yung fist crack and Sanji again.
Grabe yung Team Liquid, Oh, grabe yung hold nila, yung layering of crowd controls. Yung suntok may pagpigil. Wait, Yoshi! Wow! Hindi nakatakas si Sanji kasi alam na walang breaker. Ibabato dito si Keke doon pero nandun yung sustain. Kaya hindi kakayanin. Nandun yung shadow kill mula dito kay James Pang. Pasok din si Carlito. Gogo nga ba dito ang koponan ng Aray! Team Liquid dito ni Sanford. Same with Oheb. Pwedeng i-focus. Soft skirt ay kailangan lumayo. Hoy! Di kang pantamaan doon. Ay! 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 James Pang. Nakamula na siya. Bang! Shadow. Pero tatamaan ang Evil Queller. Caught easy with a kill. Oh my! Medyo nag-overheat ata ang AP Bren doon. Naging maganda ang kanilang binalak. Naging maganda yung galaw. Pero nung tumagal, ay si Oheb pa rin ang nanaig kasama ang kanyang baby cake na si Carl TZ. Oo, kakaiba talaga ang Baby Cakes duo. Iba talaga pagka-inspired ka with your baby cakes. Oo. Ayan na. Ayan na. Uy, may pader naman na daw eh. Oo. Sinuntok sa bato. Kaya lang, ang lalim ni Sanford na nagamit niya yung kanyang flicker. Andun yung ultimate mula kay JB. Naiba doon si Keke Dot. Gamit kagad ng Revitalist. Makunat. Pwede na mula dito kay Chob's work. Pero kailangan ng umiska po dito ng AP Bren. At ang Team Liquid Philippines ay bumabalansi lamang dahil yung Lord ay nasa gitna't kasama nila. At mukhang ang Lord ay nagmamarcha na nga sa mid lane. Papasok naman ito pero mukhang sapat naman ang wave clear na meron ng AP Bren. Masas na ng Wala pa bagya si pwede Shizo effect. pero James Bass pumasok kay UG sa likod. Hindi ko mabet pero si Oheb ang pinupuntirya nila. Okay, flicker mula dito kay Jer. Nakatakas din ito si Sanji. Nagamit ang mga flicker. Even Oheb ay nagamit niya rin yung kanyang flicker. Mapipigilan ba nila? Hindi. Basag yung Torre dun sa may bandang gitna. At ngayon ay pwede mag-transition. Actually, pwede nga nila i-force tong gitna. Ayan o. I-force na nga nila yung gitna. Pero sabi nila sila, wag. May minion wave naman sila na pwedeng kuhanin doon. And very unfortunate for AP Bren nung nag-try yung TLPH doon sa may gitna. Wala pang Feather Airstrike si Chovskirt kasi di ba tinry nilang pigilan yun nandun sa may purple buff kanina. So 12-7 natin score, 5k gold lead, and damage dealt mataas kay Grabe. Cartezy, Sanjin, even Oheb, and it's just Wow. 11 minutes. At ito na siguro yung effect kapag nakakahawak ng Jawhead ang side ng TLPH. Talagang tuloy-tuloy ang mga Excited na laban. robot eh. Excited na robot kahit humuray o humep-hep man sa mga bushes ay okay lang eh. Talagang makikita natin na ready sila na minsan may mga gagana, Ayun, minsan excited, may oh. mga hindi. Pero ito na ata, may maiitsa muli. Uy, pero naiwasan dito kay Keke Dot. Sabi niya, hindi! Chomsker yung nakapwesto din. With the Federal, pero na-cancel lamang. Keke Dot ay masyado Naiwan si na Keke kumabate. Dot. Kalahati ko niyang buhay dito. Natamaan din ng stun. Ala! Kaya si Keke Dot ay mapupuruhan at mamamatay. Si JP ay nabuhay pa rin with a sliver of HP. Ngayon, kailangan na kagad umatras dito ng AP Break. Kailangan mag-replenish ng buhay ni Shizu. Aray! Tinatamaan si Chomsker. Ang sakit at ang hapdi ng mga bala mula dito kay Oheb na Shizu? pagkakaroon ni Zaman Force. Pero hindi na fully mamamaximize ang kailangan nilang gawin. Wala nang Ay Zaman palayuin Force. ang mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines. Ayun na nga ang magiging problema. Wala na ring Zaman Force. Kukulangin ang kanilang kit. Pero alam ng Team Liquid Philippines ang kanilang limitasyon. Kaya kailangan na nilang lumayo. At sisilipin natin sa Infinix in-game equipment. Chance sa hatapatan ng gold lane parang nakakasabay naman si Shizo. Yup. Yan na lang talaga yung pinupusuan ng AP Bren ngayon. Kailangan lang talaga dito ang magandang opportunity for Shizo kasi 3-0-2 hindi pa nabibigyan. Even yung Purify hindi pa din pa masyadong nagagamit. Parang siya yung counterpart nga talaga dito ni Oheb kasi for the side of TLPH, once na nagamit nila lahat ng skills, doon naman nakaka-activate si Oheb. So ganun naman for AP Bren, kailangan ganun din yung entry for Shizo para ma-maximize din yung kanyang Zaman Force. But for Sanford, 29 ang kanyang Thunderbelt stacks. Malaking bagay na yun na 29 na hybrid defense. Ibig sabihin nun parang nakalibre na siya ng mga armor items na mumurahin. Oo. At hindi pa to gumagamit ng additional item slot and that's gonna be the second Lord na mapupunta naman sa kamay ng TLPH. That is their second Lord of the game. At sisilipin na natin ngayon Phoenix in-game equipment. In terms of gold, lamang talaga ang TLPH. Kailangan dito ng AP Bren na kung may next na Lord ay sila yung makakakuha pero sobrang hirap niyan kasi consistent yung minion wave flow for TLPH. Next yata na i-build dito could be Blood Wings Aha. for Chovskirt or kaya Holy Crystal para lang talaga ma-penetrate. Ayan na nga yung Lord for TLPH. Dadaan sa may gitna. Kailangan maging maganda yung usage
both the Zaman Force and even the Feathered Airstrike. Tatagal na kaya ang serye na to? Tatapusin na ba ng TLPH? Ang Lord ay nandito na sa may bandang gitna. The pokes coming in from Carl Ouch. TC ay napakasakit na rin. Kompleto ang mga bala. Ang konsil ay nandyan na. Si Der ang uunahin. Okay, ang naging target na kata nila dito si Der. Wala na kagad yung frontliner, pero yung Lord ay pinupunti nila ng AP Bren. Ano ba yung mga minion? Flicker na gamit ni Sanford, pero walang tinamaan. Kaya lang yung mga minions ay nandito pa. Feather Trace ay nabitawan na kagad. Dito ni Chomsky. Shiso! Sumasayaw na si Shiso, yung silent kill ay nag-iingay. Pero yung pag-iingay niya dito ay mananahimik lang ng pilit. James Wakay kailangan tumakas. Pero andito na yung Grabe, panibagong minion wave na kanilang mga minions. Diretso na kagad ang Team Liquid and Philippines. Ay! Magpipasak pa sila dito at sila ang magwawagi sa serye na ito. Another sweep for our Saturday night special. TLPH gets another point. Sobrang solid nung juggle ng TLPH dun sa last team fight para nakita naman natin dun for AP Bren. Alam din nila yung gusto nilang gawin. But at that moment, sobrang hirap na talagang dumepensa na non-stop yung minion wave flow.